Yung kaibigan ko nakulong dito sa Dubai ng 2 buwan bago siya na-deport sa Pilipinas. Ito ay isang paalala, isang kabayan natin na Pilipina ang pumunta sa Dubai gamit ang tourist visa ayon sa kanyang kaibigan at kalaunan ay nagtrabaho sa Egyptian family. Then after 3 months, hindi siya pinasweldo, tapos nag-run away si kabayan, hindi alam ng kaibigan niya kung saan siya pumunta dahil nga hindi yung papel niya ay tourist visa lang. Hindi niya alam kung pumunta sa embassy o sa mga kakilala. Then later on, kalaunan ay kinontak daw ng agent sa Dubai, isang Pilipina, na ibibigay yung 3 buwang sweldo niya, tapos bibigyan ng marangal na trabaho, maayos. At nagipagkita naman to. Pagkatapos ng pagkikita nila, ay pinadampot na daw siya ng pulis. Yun, nakulong daw ng 2 buwan bago na-deport sa ating bansa. So, ito isang paalala sa mga kababayan natin na pumupunta sa ibang bansa na gamit ang tourist visa, na hindi kompleto ang kanilang papeles, kalaunan ay magtratrabaho. So, tungayan natin, panoorin natin ang kwento ni kabayan ng kanyang kaibigan. May nakulong na rin ba sa Dubai? Yung kaibigan ko nakulong dito sa Dubai ng 2 buwan bago siya na-deport sa Pilipinas. At ang masaklap, ang nagpadampot sa kanya o ang nagpakulong ay isa ring kabayan natin, isang Pilipino. So ang nangyari, na-recruit siya galing Pilipinas, papunta dito, at ang gamit niya ng entry or visa is tourist visa. At nakapasa rin naman sa immigration. Moving forward, nagtrabaho siya dito sa Dubai sa isang ipis na pamilya. Pagkatapos 3 buwan siyang walang sahod. Kaya ang nangyari is nag-run away siya. Tapos hindi ko sure kung nagpunta ba siya sa embassy sa Pilipinas dito sa Dubai or sa isang kaibigan. So ayun na nga, kinontak siya ng isang agent na Pilipina dito sa Dubai na makipagkita kasi ang promise is bibigyan na siya ng matinong employer plus ibigay sa kanya yung 3 months na salary na hindi niya nakuha. At ang nangyari, nung nakita na sila, ni kumusta is wala man lang sinabi si kabayan at pinadampot kaagad siya sa mga pulis. So isang kabayan, kapwa Pilipino, ang nagpapakulong sa kaibigan ko dati. Pinuntahan namin siya sa kulungan, basta malayo na sa desyerto na. Tapos alam nyo bang, mas malaki pa yung rihas na bakal kaysa giwang. As in, grabe. Nakikita ko lang sa kanya yung umiiyak siya na Yung nangyari kay kabayan ay isa sanang aral, paalala sa mga kapwa nating Pilipino na nagbabalak pang pumunta sa ibang bansa para magtrabaho na gamit ang tourist visa. Ngayon, kung gamit nyo yung tourist visa, tapos makahanap kayo ng trabaho, na yan naman ang talagang pakay nyo, ay kailangan ayusin nyo yung mga papel nyo. I-transfer nyo sa working visa. Para sa ganoon, pag nagkaroon kayo ng trabaho, tapos may problema kayo, ay mayroon kayong matatakbuhan na sa ating Philippine Embassy. Embahada natin saan man bansa ka pumunta. Kailangan natin ayusin talaga kasi tulad ng sabi ko, yan naman ang alam natin, kapag nagkaroon ka ng problema, nasa ibang bansa ka, tapos hindi ka dumaan sa tamang proseso para sa pagtatrabaho, ay magalaking problema ang iyong maging hinaharap. So sana si kabayan, maging aral ito sa atin lahat. Nagbabalak na pumunta sa ibang bansa pa na gamit ang tourist visa, ay yung pala ang pakay magkaroon, maghanap ng trabaho. So tulad ng sabi ko, kung ikaw ay tourist visa, kailangan ayusin mo yung iyong mga papeles pag ikaw ay maghanap ng trabaho. Para sa ganoon, pagdating ng araw, kung magkakaroon ka ng problema, ay meron kang embahada kung saan mang bansa ka mapunta na matatakbuhan. So sana ito ay tulad sabi ko, maging aral sa ating lahat. So maraming salamat sa pagsama. Ako pala ulit si Ronnie, isang OFW dito sa bansang Kuwait. Pa-support mo ang channel ko, like, share, and subscribe. Kita-kits sa mga sunod kong videos.